Kamusta na kayo mga kanoji? It's been long time. Ah, Medyo ngayon lang tayo ulit nag-vlog. Ayun, alam niyo naman, medyo busy. Yan, alright. Ayun, so ngayon, nandito tayo ngayon sa Palo Alto, dito sa Marilake. Yan. Dito yung mga tambayan ng mga riders. Yan. Ngayon, tataka kayo, ako lang na nandito. Yan. Kasi Monday ngayon. So wala masyadong tao. So today's video ay isang tabi muna tayo sa motor. Bale magre-review tayo ng isang top box. Yan. Nakita yung top box na yun. Yan. Yan top box na yun. Gagawa natin ng short review regarding sa top box na to. Alright. So bago natin tingnan to, at maraming salamat sa mga sumusuporta at sumatsaga pa rin manood sa aking YouTube channel. Sa ngayon ay pasensya na, medyo busy tayo sa buhay, medyo busy tayo sa trabaho. Kaya napapansin nyo, wala akong masyadong vlog sa mga motor show at sa mga nabablog kong motor. Kaya bawi-bawi rin ako paminsan-minsan para makapag-vlog at may hatid o masishare sa inyo ang mga konseptong motor dito sa Pilipinas. Okay mga kanoji, so itong top box na to ay product ng SEC. Ayan. Alright. So itong top box na to ay almost na to sa akin, mga 6 months na. Dati akala ko alloy to yung pala hard plastic itong top box. Bali, unahin mo natin yung kanyang kanyang detail. Yan. So tingnan natin itong bawat detail niya. Yan. Ito plastic. Kasi ito naman plastic. Kasi ito alloy, maybe alloy. Yan. Or pwede siyang, ewan ko kung alloy ito or nickel. Yan. Tapos ang kanyang itong kanyang susiyan. Yan. Teka, saan yung susi ko? Yan, ito yung susi niya. Ito. Tapos ganyan. Pipindutin mo. Yan. Ganyan yung kanyang ganyan yung kanyang pagbubukas. Yan. Lock mo sang ganyan. Yan. Bali yung ganitong design ng kanyang lock. Yan, kung may makita nyo may mga hook para sumabit siya dito. Yan. Para ito, pag sinarado siyang ganyan, yan. Nakakabit siyang ganyan. Yan. Lock na siya. Ganun lang siya kasimple pagka nilalock mo siya. Yan. So ito, yan. Kung napapansin nyo, madumi. Kasi nung last 4 days ago, makita ko ng DRT. Yan, kung napapansin nyo yung motor ko, medyo marumi. Kasi medyo maputik dun sa location. Sa pinuntahan namin ng jowa ko. Yan. Okay. So balik tayo dito sa box. Yan. So ang nagustuhan ko dito sa box na to ay yung plain yung dito niya. Yan. Yan, plain siya dito. Plain din dito. Yan. Tapos ganito dito rin sa detail niya dito, meron dito. Ganun din. Tapos dito. Yan. Okay. So next, kung napapansin nyo, para naka-rivet itong na to. Yan, naka-rivet siya. Usually yan ganito ang design detail ng mga top box. Kahit yung mga alloy top box, ganyan ang may mga alloy na yan. Yan. Tapos sunod ito, ang purpose na itong mga ganito. Yan, ito. Para kung sakaling may puno na to, pwede may kung meron kayong parang lambat. Yan, kung yung nakikita nyo sa screen. Yan. Pwede nyo ilagay yung kahit helmet or bag na pwede isabit yung kung may lambat kayo na makaganyan, hindi sasabit ko siya dito. Kahit dito pwede rin o kaya kahit anong mga gamit, pwede nyo ilagay rito sa ibabaw. Yan. Tapos ito, next dito sa likod niya, yan, may backrest. Yan. Siya, medyo quality naman. Maganda yung foam. Tsaka dito.
Tapos ito naman yung typical design nung ano niya, bisagra niya, kung tatawagin. Yan. Punta tayo dito sa ilalim. Yeah, dito tayo sa ilalim. Yan. Ito yung ano niya, yung pinaka base. Kala ko nga dati yung binili ko to. Ano siya, parang kagaya siya ng mga design ng mga alloy top box, yung metal type na ganito. Itong ano, yung pinaka upuan niya. Tapos next dito yung dito sa ano niya, yung mga pang-suporta dito sa ano. Ito yung ano niya eh. Ito yung parang hindi ko alam kung anong tawag dito, basta ito yung pang-suporta eh. Kung napapansin niyo ito, mamaya anong silbi na itong parang metal na to. Alright, sisilipin natin yung loob. Okay, so ito yung looban. So ito na may looban. Kung may napapansin kayo dito na para sa ano to eh, saan purpose na itong ano na to, tsaka dito. Purpose nito ay kung maglalagay ka ng helmet, hindi siya magagalaw. Yan, ganito paglagay niya. Lagyan natin to. Yan, mahirap. Yan, ganyan yung pagkalagay niya. Yan. Ang purpose niyan ay kung maglalagay ka ng helmet dito para di siya magalaw. Di siya magalaw ng ganyan. Bali ang material na to yung parang sa mga ano, sa mga shorts natin, yung parang pinaka ano niya, rubber ano dito sa bewang natin. Ito yung material niya. Yan, ito plastic lang din to. Yan, yun yung purpose dito. Yan. Kung napapansin nyo parang nakaano, may mga parang may ano siya, parang kumbaga parang supa. Yan, yung may mga bulsa-bulsa. Yan, bulsa rito. Tsaka meron ditong isang bulsa rito. Yan, ito yung kasama sa ano eh. Yan, may free sticker. Yan. Dito ko naman nilalagay. Okay. Ang top box nito ay 45 liters. Yan, 45 liters to mga kanoji. Itong box na to. Okay, so ayun, try natin yung lagay yung helmet natin. So itong helmet ko ay medium. Yan, shoutout sa Zebra. Yan, lalagay natin dito. Yan, lagay natin. Tapos yan, dito. Yan, ganyan yung purpose ng pagkalagay ng helmet. Pag sinara mo, yan, swak lang siyang ganyan. Yan, okay. So ganyan yung pwesto ng paglalagay ng helmet. Kahit yung mga oversized helmet, pwede rin siya, pwede siya lagyan. Yan, okay mga kanoji. So yan, ito bali, kung napapansin nyo, balik tayo dito sa ano na to, balik tayo sa tong ano na to. Ito yung pinakasupan niya para kung may paglalagyan tayo ng mga bulsa, dito pwede yung mga lisensya, ID, wallet, mga listahan. Yan, bali ito mga kanoji ay natatanggal to. Yan, yan yung itsura niya. Yan, ito yung pinaka ano, cover. Yan, para ang purpose na ito, para itong part na to di magasgas. Yan, still organized pa rin yan. Distrap to mga kanoji. Yan, bali nadikit ko na to siya. Naidikit ko na. Yan, naka double sided tape na 3M to eh. Yan, then may strap diyan, may strap diyan. May abang na siyang strap dito sa gilid. Meron dito at meron dito. Yan, dito medyo sa taas, medyo sumama yung iba. Bali dalawa dito sa ano, sa taas. Yan, tagalin natin yung ano, same din sa dito sa baba, to sa pinakamalaking bag niya. Yan, may bulsa rin. Tanggalin mo natin. Yan, ganun din, di-strap din to mga kanodi. So far matibay naman. At madikit naman yung kanyang double sided tape. Yan, ito pag tinanggal mo, yan yung ano,
So far okay naman siya since nung kinabit ko medyo malikabok na ng konti. Yan, ito yung may sticker dito. Yan. Motorack system. Volume ng ano niya 45 liters. Yan, ito yung box tuloy. Ito yung parang pinakabag niya. Yan. Pasensya niya medyo ano na siya marumi. At pag may time lalaban ko na ito ulit. Yan, okay. Ganda no. Ibang brand din naman halos meron ng ganitong features. Yan. Ganyan sa pagkakabit. Yan. Tapos ay nga pala, pahabol ako. Ito pala yung yung binanggit ko kanina, yung parang dun sa ilalim ng sa ilalim ng box ito. Ito yung pinaka-lock niya. Yan, tanggalin natin. Ito yung pinaka-lock niya. Para dito, ito yung pinaka-thread ng dulo niya. Yan, ito. Yan. Tanggalin natin. Yan. Natin. Ganyan na siya ito lang yung pinaka-lock niya. Ito yung nakakapit sa suporta niya. Itong flower. Star pala to, star. Ito yung pinaka-base. Ito lang ang pinaka niya, yung sa mga luma, ito yung pinakakapitan niya dito, to sa lining. Tsaka dito. Yan, pag binagay mo siyang ganyan. Yan. Yan, ganyan lang. Okay. Kasi ito yung ito yung dito tumatagos yung thread ng lock. Kung ibabalik nyo, ilagay nyo yan. Medyo medyo patient lang. Yan. Okay, balik natin. Ito lang pagbabalik niyan. Bali ang ko nga pala, pahabol pala. Ang aking bracket. Yan, check din yan ng bracket. Yan. So far okay naman, goods naman. At ko lang, napapansin ko lang dito, medyo pagka nalulubak magalaw to. Yan. Medyo magalaw siya ng konti gumaganyan. Tong na to. Kaya sana medyo konting design pa, konting pa. Pero sa akin okay naman. Goods naman to sa akin tong bracket na pang RFI. Ano masasabi ko dito ay matibay. Matibay to. Kahit sa hard plastic, matibay siya. Kasi nung 4 days ago, pumunta kami ng DRT ng girlfriend ko. At habang sa biyahe kami, dalubak kami, di ko napansin na yung parang lock na binanggit ko kanina, ay natanggal na siya sa kanyang thread. Okay, so nakita ko yung pagkalaglag niya. Yung nalubak kami, di ko napansin malalim pala yung lubak na dinaanan namin doon sa part ng Bulacan. At nakita ko, naramdam ko parang may kumalabog sa likod ng top box ko. Yung pala nakita ko, paggalingon ko sa bandang kanan, naku, gumulong na. Nalaglag na siya sa At buti na lang, di siya nag-impact dun sa kasunod kong kotse sa likod. At may mga nakamotor din. So, ayun. Kung napapansin nyo, may mga tama na. Yan, ito, may tama na. Ito, gas-gas. Yan, tapos ito, yan. Yan, ito medyo konti pa. Tapos dito sa part na to, may gas-gas na rin. At ito pa. Ito yung medyo masama yung nakita kong pagkabagsak niya Ito yan, gas-gas din. Yan, gas-gas din dito. Yan, meron din. Ito, meron din dito. Yan, meron din. Yan. Yun yung naging tama niya. Pero yung nakita ko talagang matibay. Kasi saktong wala siyang laman nung time na nagbiyahe kami ng girlfriend ko sa DRT Bulacan. Kasi ito pa. Ito. Yan. Medyo ito may gas-gas din dito sa gilid na to.
So doon ko lang nakita na matibay talaga, kahit hard plastic to, matibay siya. Ito may tama rin, ito matibay talaga. At sana pagka-design ng top box ng SEC, sana ay ito medyo doblehin sana for me, kasi sana dobling ganito, parang magkatabi. Yan, dalawang lock sana, kasi ito nag-iisa lang eh. Kasi pagka araw-araw ko kasi ito binabiyahe, so minsan lumuluwag siya, natatanggal siya sa pagka-lock. Kasi ang minsan pagka aba nagba-vibrate, yung pressure niya gumaganyan, natatanggal to, lumuluwag to kusa. Itong ano na to. Yan ang disadvantage niya eh. Pagka nalulubak ka o sa sobrang vibrate, sana ma-redesign sana ni SEC na dalawa sana ang ganito. Dalawang lock. Ito. Dalawang yung dalawang lock nut. Yan. Tapos pagka na-assemble nito uli, sana ito, tingnan niyo to para sundan niyo na lang itong pagka-design. Ito medyo lubawag siya eh. Ganito na lang ang pagkalagay nyo. At gitong pwestuhan nung lock. So pag bumili kayo ng gitong box, ay ang included dito itong mga na to, suporta, mga lock nut, tsaka to. Yan, kasama yan yung mga na to, allen screws. Yan. So yun mga kanoji, so ito lang review ko rito sa na to, sa top box na to. Okay, so yun mga kanoji, so yun, ito yung review ko rito sa top box na to. Almost 6 months ko na siya nagamit, at medyo nakita nyo medyo gas na, at nakita ko yung quality, yung tibay itong top box na to. Okay, so ang price nito, nagpa-price range nito sa 3.5 to 4K. Yan. At meron ka ng, pagka bumili ka nito online, mga nasa 4.5 eh. Pero pag ay nga pala, yung brother ko nagbebenta rin nito na mga SEC na helmet, tsaka itong top box na to. Okay, so yun dito lang review ko sa top box ito. Kung ako tatanungin, ay matibay siya. Nakita ko siya isang beses na nalaglag. Asama ng paglalaglag, actually yung nakita ko, gumulong talaga siya, kala mo bole pag ganyan, tas pagsaktan ganyan, siguro mga nakatatlong impact siya, tatlo ata. Unang bagsak, pak, ikot sa uli, pak, ikot sa uli, pak, ikot sa uli, mga tatlong impact eh. At buti na lang, wala siyang laman, wala siyang kalaman-laman. Kung nagkataon may laman yun, malamang doon mo lang malalaman yung magkakabasag pa siya or what. Yan, swerte pa rin ito, pa rin yung niya. Yun lang yung inabot ng top box, yung konting gas-gas lang. Okay, so yung mga kanoji, so yan yung review natin dito sa top box na to, itong SEC na 45 liters na hard plastic na top box. Yan, okay. So ay nga pala, dun sa naman sa bracket ng sa bracket na pang RFI, price range niya ay 600 to 700. Yan. May mga nakita na ako online eh, sa Lazada, tsaka sa Shopee. Yan. Kahit sa TikTok meron din yatang nabibenta niya, medyo mas mura eh. Yan. Okay, so mga kanoji, so ganito lang, ito ko lang dito ang aking video. So sana ay bago kayo bumili, panoorin nyo muna itong video na to, para just in case na balak nyo bumili ng ganito, tanong nyo na kung mabawat installation o features na itong top box na to. Okay, so okay mga kanoji, so hanggang dito aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Follow nyo po aking Facebook page na Nojimoto PH. Subscribe kayo sa aking YouTube channel na Nojimoto. Okay, so mga kanoji, hanggang dito aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat parati sa labas, mananangin bago umalis.
and God bless.